Lord God. As we come into your presence, Lord, may our hearts be prepared in serving you, in worshiping you, God, today. Narito ang aming mga buhay, amin pong iniaalay sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pagsamo. Ikaw
sa huling pagkakataon, pwede ba nating awitin sa Panginoon? O Panginoon, habang ang ating mga kamay ay nakataas bilang tanda ng ating pagsuko sa Kanya. Sabi mo sa Panginoon, yes, God, mapagkailanman, itataas kita, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Praise the Lord. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Happy Sunday po everyone. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na lagi po nagpapaalala sa inyo ano man po ang ating po mga pinagdadaanan, gaano man katindi, kahirap, gaano man ka-challenging, gaano man po kabigat yung mga situation na kinalalagyan po natin ngayon. Napakasarap isipin na biblically speaking, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. By the way, bago po tayo magpatuloy sa atin pong fourth installment na po ng atin pong August series entitled Ghost Series, pwede po bang itype po muna ninyo sa comment section saan po kayo ngayon nakakapanood? Ano pong lugar sa Pilipinas? Saan pong panig ng mundo? Nasa Asia ba kayo? Nasa Europe ba kayo? Kayo po ba ay nasa Dubai? By the way, shout out po sa mga kababayan po natin na patuloy pong sumusubaybay linggo-linggo dito po sa ating pong online pananambahan. This is Pastor Paul Balgos po, no? And gusto ko pong i-shout out yung mga nanonood po sa atin from Luzon, Visayas, Mindanao. May nanonood po sa atin from Kingdom of Saudi Arabia. Meron pong taga Dubai, meron pong taga UAE, meron pong umaatin po sa atin from Norway, meron pong from USA. I-type nyo nga po sa comment section para at least malaman po ng ating pong online team kung saan na po nakakarating yung ating pong online pananambahan. Now, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon sapagkat nasa fourth installment na po tayo ng ating August series entitled Ghost Stories. We've been talking about the Holy Spirit and the Spirit of the Age. Naalala nyo pa ba yung mga pinag-uusapan po natin? Siyempre, si Holy Spirit, siya po yung spirito ng Diyos na suma sa atin at yung the Spirit of the Age, ito po yung mga spirito dito sa sanlibutan ito na kung saan hinahatak tayo papalayo po sa ating Diyos. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo bilang pong mga mananampalataya, bilang pong mga followers ni Christ, hindi lahat po ng nagpapatuloy ay lumalago. Uulitin ko po, hindi po lahat ng nagpapatuloy ay lumalago. Why? Kasi po pwedeng active po tayo sa ministry, pero po empty na po tayo inside. Pwede pong nagsiserve pa rin po tayo sa ating pong mga kanya-kanyang local churches, pero hindi na po tayo nare-refresh. Pwedeng nagfa-function pa rin tayo pero hindi na po tayo fruitful. Now, the million-dollar question at nasasagutin po natin ngayon, paano po natin ma-overcome yung ganito? Yung matagal ka ng Christian, yung matagal ka ng nagsiserve, yung matagal ka ng nananampalataya, pero feeling mo empty ka, feeling mo hindi ka na refresh, feeling mo wala ng fruitfulness, nakikita mo na parang wala ng growth sa Christian life mo. Paano natin ma-overcome ito? At kung hindi ka pa naman dumarating sa ganitong moment, paano mo ito mape-prevent? Now, yung text po na pag-uusapan natin, mamaya ko nababasahin, pero sabihin ko na po sa inyo, nasa Psalm 92 po yan. Pwede po bang i-type niyo sa comment section? Psalm 92. Ito pong Psalm 92, bigyan ko muna kayo ng context bago po natin basahin mamaya para at least medyo may background na po kayo, no? Ito pong Psalm 92 ay tinatawag pong a song for the Sabbath day. Ito po ay sineselebrate po kasi ng verse na ito yung goodness, faithfulness, and righteous government of God. Ito pong verse na pag-uusapan natin nasa verses 10 hanggang 15. Picture po ito ng psalmist na kung saan ang buhay ay isang tao po na pinalalakas, itinanim at pinamumunga po ng ating Panginoon. Ang Psalm 92 po ay isang awit po para po sa Sabat. Yung Sabat po, ito po yung araw ng pamamahinga at pagsamba. Now, bilang po mga Christian,
kung i-relate po natin ito sa panahon natin ngayon, maganda pong isipin na ang gathering po natin ngayon, every Sunday, ito pong panahon natin, ito po yung panahon o yung araw para kahit papaano po huminto po tayo sa mga ginagawa natin, sa ating pong buhay, na kung saan kinakailangan, ito po yung panahon na makapagpahinga po tayo sa presensya ng Diyos. Now, araw-araw po nagpapahinga tayo sa presensya ng Diyos. Pero may isang araw po na kung saan kinoconsider natin na Sabat para po tayo ay makapagpahinga at muling makapagpatatag sa ating pong Panginoong Hesukristo. Now, ang pag-uusapan po natin na something to do with anointing. Ito po yung verse kasi ibabasahin po tayong verse dyan mamaya that has something to do with anointing. Pwede po bang i-type sa comment section? Anointing. Now, ano yung anointing na tinutukoy sa verse 10? Mamaya babasahin po natin. Ini-explain ko lang po muna. Ano yung anointing na tinutukoy sa verse 10 sa pag-uusapan natin? Hindi po ito basta oil lang. Hindi po ito basta literal na oil na inilagay sa ulo. At hindi rin to ibig sabihin na kapag ka i-anoint ka is kinakailangan mo ng panibagong Holy Spirit. We believe, biblically speaking, na ang isang believer na tunay na nagrepent sa kanyang mga kasalanan at inilagak niya yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon na po ng Holy Spirit. When do we receive the Holy Spirit? We receive the Holy Spirit the moment we accept Christ in our lives as Lord and Savior. Now, yung anointing po na tinutukoy po dito sa Psalm na pag-uusapan po natin ay tungkol po sa God-given empowerment. Pwede po bang i-type sa comment section? Empowerment. God-given empowerment. Yung lakas, kakayahan, at grasya po na galing sa Diyos para para magawa yung gusto mo, para magawa mo yung mga trip mo sa buhay. No. Ito po ay God-given empowerment, yung lakas, kakayanan, katalinuhan, at grasya na galing po sa Diyos para magawa po natin hindi yung gusto natin sa buhay, kundi para magawa po natin yung purpose at assignment na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. I don't know kung nasang season ka ng buhay mo ngayon. Some of us, nasa season ka ng pagiging magulang. Bata pa yung mga anak mo, iba naman, nasa season ka na medyo may edad ka na, senior years. Iba naman po siguro sa atin, kung may nakakapanood man na Gen Z, meron po sa atin nag-aaral, yung iba siguro sa atin single, yung iba po naman sa atin heartbroken, yung iba po siguro sa atin na 10 years ng Christian, 2 dekada ng Christian, iba naman siguro sa atin 1 month pa lang Christian. Nasan ka mang yugto, season ng life mo ngayon, let me tell you this, para sa iyo ang mensaheng ito. Kaya pansinin mo sinabi ng psalmist sa verse 10, pakita ko lang yung verse 10, I have been anointed with fresh oil. Parang sinasabi nitong psalmist na to na Lord, kinakailangan ko ng fresh strength. Type nyo nga po sa comment section, strength. Sariwang langis, ibig sabihin po ng anointing, ulitin ko, God-given empowerment. Sariwang karunungan, sariwang lakas na mula po sa iyo para sa season po, regardless, estudyante, nagtatrabaho, nagbi-business, para sa season na kinakaharap ko ngayon. Regardless ano man ang edad mo ngayon at ano man gaano katindi yung pinagdadaanan mo, lahat po tayo may kanya-kanyang season. Parang nga sinasabi ng psalmist, Lord, kinakailangan ko ng fresh oil, fresh anointing, fresh strength po ibig sabihin yan, empowerment. Kaya po itong Psalm 92, verses 10 hanggang 15, makikita po natin yung picture ng isang tao po na patuloy na lumalakas, namumunga, hindi dahil sa sarili niyang katalinuhan at lakas o galing, kundi dahil nananatili po siyang nakakonect sa ating pong Panginoon. Yung salita pong fresh na pag-uusapan natin, galing po, dinidescribe po niya yung something na sa Hebrew na green, vigorous, and flourishing. Lumalago po. Ito po ay picture ng isang buhay na patuloy pong nire-renew ng ating Panginoon as He or She continually connect with our God. Mga kapatid, dito po sa ating pong Christian life, lalong-lalo na po sa matindi pong pinagdadaanan natin ngayon sa bansang Pilipinas, samut-sari ang temptation, samut-sari ang corruption, samut-sari ang mga matitinding pinagdadaanan po natin. Now, kinakailangan po natin ng fresh anointing, fresh strength. Why? Because fresh anointing is God's fresh strength. In other words, yung pag-uusapan po natin yon, yung fresh anointing is God's fresh strength for today's assignment. Kaya samahan niyo po ako sa ating pong pag-uusapan sa umaga, tanghali, gabi, hapon, depende anong oras po kayo nakakapanood ngayon sa ating pong multiple online services. Samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled Fresh
anointing. Pwede po bang i-type nyo muna sa comment section, fresh anointing. Kung ready na po kayo, i-type mo sa comment section, ready na ako. The $1,000,000 question na sasagutin po natin sa tanghali, umaga, gabi. Depende anong oras po kayo nakakapanood. Ano ang bunga ng fresh anointing o fresh empowerment o fresh strength sa ating buhay? Ano yung bunga ng bagong lakas, bagong empowerment, bagong karunungan ng ating Panginoon na ibinibigay sa ating buhay? Number 1, sabi po ng verse 10, "But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil." Sabi po ng verse 11, "My eye also has seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me." How does fresh anointing produce in our lives? Ano ang bunga ng fresh anointing, empowerment, lakas, karunungan sa ating pong buhay Kristiyano? Number 1, anointing empowers. I-type nyo nga po sa comment section para yung mga medyo late dumating sa ating pong online pananambahan ay makita nila kung nagno-notes sila. Number 1, type nyo po sa comment section, anointing empowers. Bantayin nyo po yan, yung point natin, anointing empowers. Now, ang anointing po ng ating Panginoon ay nagbibigay po ng kapangyarihan na maka-overcome. Ulitin ko po, the anointing na binibigay po ng ating Panginoon ay meron pong kapangyarihan para po tayo ay maka-overcome. Kaya nga po yung point number 1 natin, anointing empowers. Yung phrase po na my horn you have exalted, ay ginamit po dyan, yung horn po sa Hebrew ay keren, na ang ibig sabihin, biblical imagery po to, ang horn po ay simbolo po ng strength, authority, dignity, and victory, o katagumpayan. Kaya yung psalmist, kinompare po niya yung strength na kagaya daw po sa wild ox, reem po sa Hebrew niyan. Isa pong animal na kilala po sa extraordinary na power na hindi ganun kadali kontrolin at i-conquer. Grabe, no? Hindi sinabi ng psalmist, I have made myself. Ang sabi niya, you have exalted my horn. Ibig sabihin, pakinggan niyo po yung maigi, ang Diyos po ang pinagmumulan ng lakas ng psalmist. Ulitin ko po, sinasabi ng psalmist, nung sumulat nito, yung author nito, yung writer nito, na siya yung ang pinagmumulan ng lakas, hindi yung kanyang sarili. Ang pinagmumulan ng lakas, ang ating Panginoon. Ganon din po sa Christian life natin. I wanna tell you this. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, gaano man katindihan, gusto kong ipaalam sa'yo na ang pinagmumulan ng ating lakas, walang iba kundi ang ating Panginoon. The expression na I have been anointed, yung phrase po na yan, galing po sa Hebrew word na balal, which mean to moisten, mingle, saturate, or anoint. Yan po yun. I have anointed. Ito po ay picture. The picture is not something dry. Ito pong picture na ito, hindi ito parang tuyo o walang laman, but a life being refreshed and strengthened by what God supplies. Uy, hindi po ito buhay na empty, hindi po ito buhay na dry. Ikaw ba ay may buhay ngayon na parang empty? Ikaw ba yung dumadanas sa buhay ngayon na parang dry? Kaya lang, hindi po ito ibig sabihin yan. Ito po ay buhay na kung saan continually nire-refresh at pinapalakas kung ano ang isinusupply ng ating Panginoon. Sa mga katuwid, ang fresh anointing, pakinggan niyo po maigi, ay picture po ng isang renewed strength na galing po hindi sa pera, hindi sa ala, hindi po sa bagong girlfriend, boyfriend o hindi galing sa asawa, kundi ito po yung fresh anointing na kung saan picture po o larawan ng isang lakas na nire-renew na galing po sa ating Panginoon. Hindi po itong minamanufactured na energy. Hindi po ito parang emotional hype o human confidence. It is a divine enablement for present battles and present assignments. Ito po ay ibinibigay ng ating Panginoon kasi may ipapagawa sa iyo ang Panginoon. Ito pong anointing na to, hindi po ito ibig sabihin na wala ng kaaway na lalabas. Hindi po ibig sabihin ito na hindi ka nabubulabugin ng demonyo. Hindi po ibig sabihin nito na hindi ka na matitempt. Hindi po ibig sabihin nito na hindi ka na susubukin. Actually, yung verse po yung verse 11 po,
sinasabi that still, meron pong mga kaaway pa rin itong psalmist na to. But the opposition did not have the final word. Ano po ibig sabihin nito? Anointing does not always remove the battle. It empowers you to overcome the battle. Let me just repeat it. Ang anointing po, hindi niya tinatanggal yung labanan. May labanan pa rin po. Kaya lang sa gitna ng labanan na kanyang pinagdadaanan, mayroong kalakasan na nanggagaling kay Lord para ma-overcome niya yung kanyang pinagdadaanan. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Ano man po yung atin pong mga pinagdadaanan ngayon. Hindi sinabing kapag ka-Christian ka na wala ka ng pagdadaanan na pagsubok. Perhaps yung iba sa atin habang nakikinig ka ngayon, meron kang pinagdadaanan ng spiritual battle, financial battle, health battle, yung relational battle, o yung persecution. Maybe some of us are going through tough times. You are doubting your calling, meron kang takot sa buhay mo. Anointing does not always remove the battle. Hindi niya tinatanggal yung labanan. Actually, ini-empower ka niya para ma-overcome mo yung spiritual battle na pinagdadaanan mo. Si David, na-experience siya po yung ganitong katotohanan. He was anointed by Samuel in 1 Samuel chapter 16. Kwento ko lang sa inyo. But immediately, after po ng kanyang anointing, hindi naman siya dinala sa palasyo. Di ba, inanoint siya na king, pero bata pa siya dito. Hindi naman siya dinala agad sa palasyo na hari na siya eh. Bumalik siya sa pastulan, alala niyan, humarap siya kay Goliath, pinagsilbihan niya si Saul, at tumakas pa nga siya mula sa gusto mga pumatay sa kanya. Grabe, no? He was anointed sa kanyang teenage years, tapos after niyang ma-anoint, imbis na pumunta na sa kaharian, hindi. Meron pang mga pagsubok na pinagdaanan. Yung anointing na binigay sa kanya, hindi siya exempted. Hindi exempted si David from opposition. Actually, yung anointing na ito, catch this, ito yung nag-equip sa kanya para i-endure niya yung opposition without abandoning his assignment. Si David, yung anointing na binigay sa kanya, in-equip ito, na-equip siya para magpatuloy, para hindi niya iwan yung assignment. Nakakalungkot, marami pong Christian ngayon, after na talagang nagsuko ng buhay kay Lord, maya-maya nung nahirapan lang, hindi na in-endure yung opposition, inabandon na yung assignment. Kaya si David, dineclare niya sa Psalm 18:29, sabi niya, "For by you I can run against a troop, by my God I can leap over a wall." Mga kapatid, ang buhay po natin bilang mga Kristiyano, para po tayong isang ordinaryong appliances. Type nyo nga po sa comment section, appliances. O appliance, kung isang gamit lang, pero pag marami, appliances. Ang isa pong appliances, kung ikaw ay merong electric fan, yung power ng electric fan, mararanasan mo, yung effectivity ng isang electric fan, mararanasan mo kung yung electric fan, i-connect mo sa power source. Kapag hindi mo kinonect, kahit gaano kaganda ang appliances, kahit gaano kaganda ang washing machine, kahit gaano kaganda ang refrigerator, kahit gaano kaganda ang electric fan, kahit gaano kaganda ang AC, kung hindi connected sa power source, nonsense. Ganon din ang buhay Kristiyano natin. Kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakayaman, kahit gaano kaka-influential dito sa lupa, kung hindi ka connected kay God, nonsense ang buhay mo. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang hayop na naliligaw at hindi mo alam kung paano makabalik sa tunay mong purpose. Kaya kapag ka may opposition, ano pa pwede natin matutunan dito? Kapag ka may opposition po tayo, wag agad natin isipin na nawawala na yung anointing ng Diyos. Sometimes yung mga resistance, yung mga problemang pinagdadaanan natin, ebidensya yan na ikaw ay nag-move forward. Meron kang meaningful assignment. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, saan ako nanghihina ngayon? Anong battle ang pilit kong ipinapanalo sa sarili ko lang lakas? Baka may pinagdadaanan ka ngayon tapos ginagamit mo sarili mo ng lakas. Yes, mag-effort tayo. Yes, meron tayong gagawin sa part natin. But I want you to trust God na si Lord ang magpapalakas sa'yo. Manalangin ka, Lord, hindi ko na po kaya. Lord, I cannot do this by myself, but through your enabling presence, your anointing, I can remain faithful to overcome. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, ang anointing po, ini-empower ka para mag-resist ng temptation. Sa social media, ang dami ng temptation. But the empowerment of God helps you resist temptation. Ano pa? Ang anointing, tinutulungan kang i-endure ang criticism. Hindi lahat matutuwa sa pagiging Christian mo. Yung iba naman,
Yung anointing, it helps you confront fear. Yung iba naman, yung anointing, tinutulungan ka nito mag-continue despite disappointment. Magpatuloy sa faith, magpatuloy na sumunod kay Kristo despite of disappointment. And ang anointing, tinutulungan ka nito na i-fulfill yung assignment na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. So ano po ang bunga ng fresh anointing sa ating buhay? Number 1, anointing empowers. Pangalawa, sabi po ng verse 12 and 13, the righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar of Lebanon. Sabi po ng verse 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Ano ang bunga ng fresh empowerment, fresh anointing sa ating buhay? Number 1, anointing empowers. Isulat niyo po yung number 2 para makita sa comment section. Anointing establishes. Empowers. Pangalawa, anointing establishes. Ang anointing po, nagpuproduce po siya ng stability. Catch this. Stability and spiritual growth. Yung salita pong flourish, galing po yan sa Hebrew word na parak. Hindi po yan police. Meaning po niyan to sprout, blossom, bloom, break forth. Ang isa pang matuwid na tao ay ikino-compare po sa dalawang remarkable trees. Ilan daw po? 2. Sabi po ng Bible, the palm tree at saka yung cedar of Lebanon. Yung pong palm tree, it speaks about resilience. Ang palm tree po, karakteristik po niyan, kaya niya pong mag-survive sa matinding init at sa mga mahihirap na environments. Malakas ang hangin, matindi ang init, limitado ang tubig, ngunit nananatili po itong nakatayo at namumunga. Nire-represent po ng punong ito ang resilience, yung pagpapatuloy despite of the pressure. Pangalawa, yung cedar of Lebanon po, stability naman. Type nyo nga po sa comment section, stability. Ang cedar was known for its height, strength, taas niya, tapos lakas and durability, at malalim po na ugat. It was highly valued, valuable po yan sa ancient world, at ginagamit po yan for significant structures, including yung mga structure po sa templo. Nire-represent po ng cedar of Lebanon o Lebanon, yung strength, ang ganda nito, yung strength po at saka yung spiritual maturity. Kaya po sabi po ng verse 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish. Yung sinabi pong planted, yung Hebrew word po niyan, shatal, meaning to transplant, firmly establish, or deliberately plant. Uy, hindi aksidenteng tumubo yung punong ito. It was intentionally, catch this, it was intentionally placed in a life-giving environment. Ano ibig sabihin nito? Yung psalmist po, the psalmist is not merely talking about being physically present inside a building. To be planted in God's house means to live in faithful fellowship with God and His covenant community. So, ibig sabihin, sa moment na ito, si Lord ang naglalagay kung nasan ka ngayon. Regardless, ano man ang struggle na pinagdadaanan mo, even yung mga apostles, even yung mga matitinding Bible characters na nabasa po natin. May mga panahon kagaya ni Job, may mga panahon na kagaya ni Daniel, Medshak, Shadrach, and Abednego nalagay sa mga mapangalip na situation. But God allowed it to happen. Even the disciples. You see, ibig sabihin po na maging planted ka ngayon, ibig sabihin maging faithful ka sa relationship mo kay Lord, at kung saan ka nilagay ni Lord na covenant community, saan ang local church mo, saan ang grupo mo, saan ka inilagay ng Panginoon na local church. Dapat rooted ka in worship, una sa relationship mo kay Lord, sa katotohanan sa ating Panginoon, at pagsunod sa ating Panginoon, at yung mga spiritual relationship po natin sa ating po mga kapatid. You see, tignan niyo ito maigi. Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. Nagbigay po siya ng familiar na picture. Sabi ng Bible, blessed is the man who trusts in the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Napansin niyo ba yun? Mga kapatid, yung puno, nakakaranas po talaga siya ng matinding tagtuyot at matinding init. Ngunit, pakinggan niyo maigi, pero dahil tama ang pinagtaniman at malalim ang ugat, hindi nito kinakailangan mabuhay ayon sa kondisyon ng panahon. Kung tagtuyot, hindi siya matutuyot, mabubuhay pa rin siya. Kasi yung mga mabababaw po,
nakadepende siya sa daily weather. Pag okay ang weather, edi okay din siya. Pag hindi okay ang weather, hindi rin siya okay. Marami pong Christian ganyan. Mababaw na Christian. Pagka okay ang panahon, mag-church ako. Pag hindi, okay lang ako. Pagka may okay yung pinagdadaanan ko, okay ako. Pero pag hindi okay pinagdadaanan ko, lalo ako kay Lord. Pero ang isang Christian na deeply rooted, para siyang punong ganito. Ang source niya nasa underground source. Ganun po tayong mga mananampalataya. Hindi nakadepende ang kanyang faith. Ang mga matured na mananampalataya, yung mga malalalim na mananampalataya, hindi po nakadepende yung faith niya sa mood na kapag gusto ko mag-worship, doon ako mag-worship. Hindi nakadepende yung pagsaserve ko sa dami ng palakpak. May pumalakpak o wala, malinaw sa akin na ang audience ko ay hindi ang tao. Ang audience ko si Lord. Yung aking pagsaserve kay Lord, hindi nakadepende kung may pera o wala. May approval man ng tao o wala, as long as may approve ni Lord, gagawin ko siya. Yung isang taong malalim, yung kanyang buhay, humuhugod siya ng lakas sa lalim ng kanyang relationship sa Diyos. Kaya, ikaw ba yung mababaw na Christian o malalim na Kristiyano? Examine mo yung spiritual roots mo. Are you planted in God's Word? Faithful ka ba sa pagsamba at pananalangin? Connected ka ba sa isang healthy spiritual community? Tanungin kita ngayon. Nakikinig ka sa akin online. Pero personally, ikaw ba? Meron bang tao na nag-check sa buhay mo? Meron ka bang pastor? Meron ka bang life group leader or D group leader o small group leader o whatsoever? May Bible study group ka ba? Kinakailangan mo ng spiritual community. Kung wala pa, i-chat mo ako. I-PM mo ako. And I will help you kung paano ka magkaroon ng spiritual community. Do you remain teachable when you are corrected? Nako-correct ka pa ba? Natuturuan ka pa ba? Hindi lahat palaging lumilipat. Do not confuse constant movement with genuine progress. Marami sa atin palipat-lipat, patalon-talon. Hindi ko sinasabing wala nang lipatan na mangyayari. Pero ang point, siguraduhin mo naman na lilipat ka dahil si Lord ang nagsabi, hindi lang dahil na-offend ka, hindi lang dahil na nainis ka. Kasi hindi ka makakahanap ng perpektong simbahan. Kapag ka nakahanap ka ng perpektong simbahan at doon ka lumipat, hindi na perfect yun. Why? Kasi nandun ka na. Kaya i-commit mo yung sarili mo sa mga spiritual practices. Establish mo sa buhay mo. Stay rooted in Scripture. Stay consistent in prayer. Stay connected to God's people. Stay faithful in your assignment. Stay teachable through every season. O nasa season ka nang nagtatrabaho, stay teachable. O nagninegosyo ka, stay teachable. O ikaw ay estudyante, stay teachable. Importante ang relationship sa Diyos at relationship sa mga people of God. Pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Hi, my name is Ralph Paulo Ongonyon, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. At first, when we start doing the expansion way back 2023, I saw the need of the church and partnering myself with God's work to His kingdom. At sabi nga dyan sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 7, wherever sow sparingly, we also reap sparingly. Wherever sow generously, we also reap generously. Giving is a seed, and every seed carries a harvest. Way back when I got to know the Lord nung high school pa lang ako, doon ko mas lalo naintindihan na ang church is malaki yung venue, dapat may mga sound system. But when I came here dito sa Amazing Hope Crossover Campus, doon ko mas lalo naintindihan na may kailangan palang need na kailangan i-fill in, like yung place na kung saan before, nag-church lang kami sa garahe, yung place na yon is hindi pa conducive para mag-invite ng mga tao. And nakita ko din nasa restaurant, in 3 months, siguro less than a year, di rin kami tumagal. But doon ko na-realize na may mga pangailangan ng church na kailangan yung mismo member ang magbibigay noon, yung pangailangan ng church. At the same time, yung mga gamit na wala din kami. So, doon nga, dumating na ako sa point na nag-start ako mag-expansion way back 2023. Naalala ko pa nga, nag-expansion ako pero hindi ko natuloy yung
pagbibigay kasi nga nakita ko din na may mga pangailangan din kami sa pamilya. But during this year or last, I think that was 2025, doon ko mas lalong binigyan pa ng pinaka the best ang pagbibigay when it comes sa Lord. At first, parang noong mga unang year is struggle pa ako financial kasi nga nag-start pa lang ako noon sa business. At the same time, hindi pa ako fully committed sa pagbibigay sa Lord. Habang dumadaan ng panahon, mas lalo kong mas minahal yung pagbibigay kasi nga mas nakita ko yung blessing ng Lord na may dumating ng sasakyan, nagkaroon ng business, having a family na kung saan before is napakahirap. Yun yung isa sa mga pinagpipray ko sa Lord na ayusin niya yung family together with my finances. And paano ba talaga magbigay ng tapat para sa Lord? The heart behind giving is that God is not after the amount. He is after your heart. So right now, I want to challenge you na hindi pa huli ang lahat para magbigay tayo ng the best sa Lord. Ang sabi nga dun sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it unto the completion. If God is a finisher, then His people must be a finishers too. God is not just looking for the starters, He's looking for builders who will complete the work. By the way, my name is Rod Paulo Ongonyon, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Pwede po bang ngayon, i-type nyo muna sa comment section, I am blessed. Ang bira, point number 2 pa lang, blessed na blessed ka na. Maganda yung point number 3 natin. So, ano ang bunga ng fresh anointing sa ating buhay? Number 1, anointing empowers. I-type nyo. Pangalawa, anointing establishes. Pangatlo, sabi po ng verse 14, they shall still bear fruit in old age. Oy, mamumunga pa rin daw sila kahit matanda na. Shout out sa mga matatanda. Meron po bang nanonood dito na 60 years old and above? Kung nanonood ka ngayon at 60 years old and above, sabihin mo nga, me. Yan, me. 50 years old and above, pwede bang 50 years old hanggang 59, ilagay nyo sa comment section, 50 plus. Sige nga, para makita ko kung ano yung age, alam mo yun, age range. Saan, ano mga edad yung mga nakikinig sa atin ngayon? Kung ikaw ay 30 years old, ilagay mo 30 plus. Kung ikaw ay 20 years old na nanonood ngayon, i-type mo please, 20 plus. Para alam ko kung ano yung age na mga taong nakakapakinig po sa atin. Pero ito, matindi. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Number 1, ano yung bunga ng fresh anointing sa ating buhay? Anointing empowers, anointing establishes. Number 3, sulat nyo, anointing enables. Tatlong E, empowers, establishes, enables. Yung empowerment, yung lakas, yung sariwang lakas na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon ay nag-enable. Listen to this very carefully. Anointing enables lasting fruitfulness. Yung bear fruit po, galing po sa Hebrew word na nuv, meaning to produce, flourish, may ilalabas, continue yielding fruit, patuloy na namumunga. Now, the most powerful word in this verse may be the word, para sa akin lamang po ito, may be the word still. Type nyo nga po sa comment section, still. Yung verse 14 po, they shall still, patuloy na mamumunga. They shall still bear fruit in old age. Now, pakinggan nyo maigi. Ang psalmist does not promise that the righteous will remain physically young forever. Hindi sinabi ng Bible na physically magiging young tayo forever. If you are nasa 20s ngayon, hindi sinasabi ng Bible na hindi ka natatanda. Walang tinuturo yung Bible na forever tayong 30-40 because of, siyempre, bakit kinakailangan tumanda? Because of the fall. Because doon sa book of Genesis, hindi sinabi ng Bible tatagal tayo sa ganitong state. Siyempre, later on, sa mga nakakapag-aral na ng Bible, later on, magkakaroon tayo ng glorification. Pero habang nasa carnal nature tayo, nasa nature tayo ng pagkakaroon ng kasalanan, nasa sanctification stage tayo, tatanda tayo, manghihina tayo. Ang Bible, lalong-lalo na itong psalmist, hindi nangako na ang isang taong matuwid
ay mananatili habang buhay na physically bata. Ang pinapangako niya, He promises that a life rooted in God, yung buhay po na naka-angkla, nakabaon, ang pundasyon ay si Lord, ay mananatiling spiritually productive sa lahat ng season ng kanilang buhay. Ulitin ko, sa lahat ng season. Kahit 60 years old ka na, pwede ka pa rin mamunga. Iba sa atin, hindi, siguro nang bata ako, kalakasan ko, nagka-campus ministry ako. Iba siguro sa atin, nung young professional ako, pero ngayon, 70 na ako. No, marami po akong kakilala, nasa 60 to 70. Pero mas productive pa yung spiritual life nila kaysa sa mga bata. Kapatid, yung edad mo, pwedeng baguhin yung pacing mo. Pwedeng mabilis ka ngayon, bukas mabagal na. Pero hindi niya kinakancel yung purpose mo. Ulitin ko, mabilis ka ngayon, bata ka pa eh. Pagtanda mo, mabagal ka na. Ang edad, hindi niya binabago. Ang edad, maaring binabago niya yung pacing. Hindi ibig sabihin, medyo mabagal ka na, pero yung purpose mo, ganun pa rin. Kung ang purpose ng buhay mo is to love God and to love people nung teenage years mo, ngayong may edad ka na, to love God and to love people pa rin. The verse 14 says, they will be fresh and flourishing. Yung salita pong fresh sa Hebrew, galing po sa salitang dashen. Ang ibig sabihin po ay full of sap, rich, vigorous, well-nourished. Hindi po malnourished, well-nourished. Pag sinabi pong flourishing, lumalago, imagine mo, color green, vitality, fresh. Dinidescribe lamang po ng verse na to. Ito po ay imagery ng isang tao po na yes, physically manghihina, pero yung kanyang inner life remains nourished. Pinalalakas pa rin ng ating Panginoon. Now, ang tanong, why does God, bakit hinahayaan ng Diyos, inaalaw ni Lord, tinutulungan ni Lord na ang isang matuwid na tao ay manatiling tapat? Ang sagot po nasa verse 15. Sabi ng verse 15, to declare that the Lord is upright. Mga kapatid, the purpose of fruitfulness is not personal fame. Kaya ka ginagawang fruitful ni Lord, kaya ka tinutulungan ni Lord na lumago, kaya ka pinagpapala ni Lord, hindi para sa kasikatan mo, kundi para sa divine testimony mo. Why? We are enabled to bear fruit so that our lives can declare God's faithfulness. So that our lives can declare that God is righteous, God is dependable, God is our rock, God is our refuge, our help in times of trouble. Kaya ka pinalalakas ni Lord, kaya ka, sa mga mayayaman na Christian, kaya ka pinayayaman para mag-declare ng glory ni Lord. Kaya ka inaalaw ni Lord na dumaan sa matinding pagsubok kahit may pinagdadaanan ka ngayon para i-declare na si Lord ay nananatiling tapat kahit may karamdaman ka. Huwag mong isipin na ang pagpapala lang ay pera. Minsan yung kawalan ng pera, pagpapala rin yan. Kasi yung iba sa atin na nagkapera, lumayo na sa Diyos. Ngayong wala kang pera, ngayon lumalapit ka sa Diyos. Hindi ko sinasabing masama lumapit kay Lord pag walang pera, ang point. Sana naman kahit wala kang pera at nanghihina ka na, kay Lord ka pa rin. Iba sa atin, lumakas lang, lumayo na kay Lord. Nagkatrabaho lang, lumayo na kay Lord. Mga kapatid, pakinggan niyo po itong maigi. Ang anointing ay hindi lang para matulungan tayong magsimula ng maayos. Binibigyan tayo nito ng lakas para matapos natin ng tapat ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Let me end with this. Si Caleb po, yung partner po ni Joshua, was 85 years old when he said sa Joshua chapter 14, verses 11 through 12, I am strong this day as on the day Moses sent me. Grabe, no? Now therefore, give me this mountain. Yung katawan po ni Caleb by this time, matanda na po siya. 85 years old. But his faith had not retired. After 40 years of waiting, 45 years to be exact, after 45 years of waiting, he was still ready to possess what God had promised. His seasons change. Nung 40 plus, 30 plus siguro siya, ito yung kanyang gusto. After 45 years, 85 na siya, ito pa rin yung gagawin niya. He's still gonna conquer for God. Nagbago yung season, pero yung spiritual fruitfulness nagpatuloy. Kapatid, nawa makuha natin yung ibig sabihin ng pinag-uusapan natin ngayon. Retirement from profession, maaari mag-retire ka sa profession mo.
Pero ang retirement from profession does not mean retirement from God's purpose. Ano man ang profession mo ngayon, magre-retire ka. Pero kapag ka tinawag ka ni Lord, pag na kay Lord ka, walang retirement. Mga kapatid, do not measure your usefulness only by youth. Kagamit-gamit ako ngayon, youth ako eh. Pag matanda na, hindi. No. Wag mong i-measure yung usefulness mo, yung pagiging kagamit-gamit mo dahil bata ka, may posisyon ka, kahit wala kang posisyon, kaya kang gamitin ni Lord. O malakas ka, kahit mahina physical mo, kaya kang gamitin pa rin ni Lord. If you are young, kaya kung bata ka ngayon, build roots now that will sustain you forever. Kapag ka nasa middle years ka na, 40 plus, do not allow pressure and disappointment to make you spiritually dry. Pagpatuloy ka. At kapag ikaw advanced na in years, nasa 60 plus ka na, kung sabihin na tapos na ang panahon ko, your role may change. Kahit matanda ka, but your capacity to pray, to mentor, to encourage, to teach, and to testify, and disciple other young people, young generation, remains valuable. Kaya kapatid, let me end this quote. Maaring magbago ang season ng buhay mo, pero ang purpose na ibinigay ng Diyos sa'yo ay hindi mag-e-expire. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na inyo pong ipinagkaloob. Panginoon, dalangin ko sa mga kapatid ko na nanghihina ngayon, palakasin niyo po sila. Lord, kapag sila po ay humaharap sa matinding opposition, Lord, I pray that you anoint them, empower them. Lord, we are desiring for fresh anointing. Come on, kung ikaw ay nakikinig ngayon at yun ang desire mo, i-type mo sa comment section, fresh anointing. Nagde-desire ka ng fresh anointing, fresh empowerment. Nadapa ka, nasa wilderness ka ngayon, medyo may edad ka na at gusto mo makapag-serve pa rin, i-type mo sa comment section, fresh anointing. Ikaw naman ay matagal na naging Christian pero nagkasala ka at gusto mo makabalik ngayon sa ating Panginoon, i-type mo, fresh anointing. Come on, I pray and that God would anoint you today, that God would forgive you, that God would empower you today. Lord, sa mga nakakaranas po ngayon ng panghihina, palakasin niyo po sila. And starting today, Lord God, I pray for freshness sa kanilang spiritual life. I pray for firmness sa kanilang spiritual life. And I pray for fruitfulness, lifetime freshness, firmness, and fruitfulness sa kanila po mga spiritual life. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At kung ikaw naman ay first time mo ngayon at gusto mo magkaroon ng personal relationship kay God, surrender mo ang buhay mo kay Lord. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit that apart from you, I am bound to hell. I am a sinner and I am bound to hell. And Lord, I realize right now that I need you in my life. That without you, I cannot save myself. Lord, I can only be saved by grace by grace through faith in the finished work of Christ. Starting today, Lord, I am repenting of my sins and I am putting my faith in you. Lord, sinasamba po kita. Pinaparangalan kita. Starting today, Lord, ikaw na ang maging Diyos. Ikaw na ang maging hari ng aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang papuri, parangal, pagsamba at kaluwalhatian sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ng napagpala ng mensaheng ito ay mag-type sa comment section ng Amen and Amen. Kamang palakpakan po natin ang ating Panginoon. I-type niyo po Amen and Amen. Kung tapos ka na mag-type ng Amen and Amen, i-type mo sa comment section, I am blessed. And if you've been blessed by this message, meron pong share button dyan. I-share nyo po ito, i-save nyo po ito para at least mabalikan po ninyo yung napakagandang mensahe pong ito. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you next week para po sa pang-5 linggo. Series break po natin next week. Dito po sa ating pong August series entitled Ghost Stories. This is Pastor Paul na nagpapaalalang mahal po kayo ng Panginoon. God bless us all.